Sa bahagi po natin na may mga kinakausap po tayong people's organizations na actually ay naghahanda na rin naman talaga and tentatively ay tinatanaw na within this week ay ma-file. Although maglalabas din ng formal na media advisory. Kaya din po siya hindi talaga matatakan kung kailan kasi meron po tayong mga leaders ng iba't ibang organizations na actually naghahabol na gusto din talaga nila ay maging bahagi sila ng complainants. Ganun na po talaga ano din ka-pursigido yung iba't ibang mga sectors na maging bahagi ng pagsisimula nitong formal proceedings ng impeachment. Kaya hanggat kaya po, gusto po naming ma-entertain din talaga sila, whether mga youth leaders yan, urban poor, religious sector, at iba pa, para mapasama, para kapag na-file natin, ibig sabihin ay malapad po yung representation ng iba't ibang mga grupo and sectors na kasama doon sa maifa-file na impeachment complaint na i-endorse ng Makabayan Coalition. Ngayon po ay dumarami ang mga kababayan natin na nagiging aware tungkol dun sa issue ng confidential funds at paano ba dapat sumagot at managot yung ating mga opisyal. Maging po yung mga dating matatawag pang supporters ng Vice Presidente noong nag-meltdown po siya sa isang press conference. Kahit po sila ay nagtataka na rin bakit ganito yung nakaupong opisyal. Nakita po nila na hindi forever dapat na untouchable yung mga opisyal. May hangganan doon sa kanilang impunity at darating din naman talaga ang panahon na mamumulat yung ating mga kababayan at magdedemand na rin ng mga kasagutan sa kanilang mga tanong. Dahil iba yung set ng mga magpa-file ng impeachment, magkakaroon niya ng similarities, magkakaroon din ng mga pagkakaiba. Ang gusto nating tutukan doon sa impeachment complaint na may ifa-file and eventually ay endorse din natin ay kung paano ba talaga hindi nagpakita na pagiging katiwa-tiwala ang Vice Presidente sa simula pala ng kanyang termino. Kasi malaking red flag na sa atin na hindi pa natapos yung unang half year pa lang niya. Doon pa lang, di ba, ni-request na niya yung 125 million pesos na confidential funds na nagastos in 11 days. At nung simula pa nga lang, di ba, kakonti pa lang yung mga mambabatas na nakita na merong mali doon. Pero dahil nagpursige tayo, tinulak natin na pag-usapan yon. Fast forward, umabot tayo sa ganitong punto na okay, nabigay yung pera, tapos okay, hindi naman talaga pala nagastos ng tama. So, ibig sabihin, we've come to this point na well, sana nga hindi natin narating yung ganitong point, di ba, na may naupo pa na magwawaldas lang din ng pera ng bayan. Pero then again, since we've been here, edi gawin natin kung ano yung kailangan gawin. So naupo siya, gumawa ng mali, kung hindi naman na dapat pang magtagal, edi dapat nang matanggal. Well, tingin ko dahil December 18 pa, yung last day ng session ng House of Representatives, ako optimistic ako na merong sapat na panahon, tapos merong time pa before the campaign period kasi ang session ng Congress magre-resume po siya by January 13 after nung holiday break. So ibig sabihin may ganong panahon pa para sa mga senador na upuan din talaga ang impeachment complaint na ipo-forward ng Kamara assuming nga na ayun susulong siya. And we owe it to the people. Trabaho po natin yung asikasuhin talaga ang anumang impeachment complaints na maifa-file. Tingin natin hindi siya waste of time kasi kung waste of time siya, bakit nasa konstitusyon na merong nakalagay kung paano ba dapat isagawa ang isang impeachment. Ayan. I can't speak in behalf sa mga colleagues natin, lalo na we are in the minority block na iilan lang din lamang at ang kalakhan talaga ay bahagi ng supermajority. Pero kung personal na pagtingin ko lang din, ako tingin ko ay merong posibilidad na maaprubahan din naman ito ng Kamara. Given yung naging exhaustive na mga hearing ng Blue Ribbon Committee, yung mga naging incisive na tanong ng ating mga kapamambabatas at yung nakuhang mga sagot, or even yung mga hindi direct na mga pagsagot na nag-indicate din naman ng pag-evade dun sa accountability sa use of public funds. Lahat po nang yan ay naging mga batayan para mag-gauge natin ang responsibility ng nakaupong Vice Presidente. At
nagtiwala din naman tayo na nakinig, nakialam, kahit yung mga kapwa mambabatas natin na personally ay hindi nakadalo doon sa mga hearing. Kaya kung one-third at one-third, tingin natin ay merong chance na maaabot natin yung ganong bilang.